Yo, once again, Henry's TV, and dito na naman tayo sa panibagong vlog. Ito ang ating daily life routine dito sa ating buhay OFW dito sa Middle East, sa gitnang silangan, sa Saudi Arabia. Hayaan yung ikwento ko sa inyo guys at samahan niyo ako dito sa ating A Day in My Life as a Krispy Kremer dito sa Middle East. Kasi pag-start ng ating duty dahil Ramadan ngayon at medyo ang oras ng trabaho dito ay nagbago dahil nga araw ng Ramadan o buwan ng Ramadan. Medyo ang trabaho ngayon dito ay medyo magaan at maikli lang ang oras lalo na sa mga Muslim nating mga kapatid dahil fasting month ngayon. Ang oras ng kanilang mga trabaho ay 6 hours lamang. So, sa mga non-Muslim ay 9 hours. So bali ako ay 9 hours dahil hindi naman tayo Muslim. So dito mag-i-start tayo guys sa starting point ng ating bahay at samahan niyo ako at igagala ko na rin kayo dito sa ating pag-iikot dito sa Middle East. Nagpapakita ko sa inyo sa mga daan, mga kalye at ang magandang kalsada, mga buildings at mga kaibang makikita nyo dito sa Middle East. At ito nga mapapasok na tayo habang inaantay tayo ng ating driver at pupunta na tayo. Bali alas 12 o tanghali ang bukas ng aming establishment dahil nga buwan ng Ramadan. Papasok pa lang tayo sa ganitong oras tanghali. So bali walang masyadong transaction ngayon sa mga araw na to. Kukunti ang mga tao dahil fasting pa sila. So pag araw ng Ramadan o buwan ng Ramadan dito sa Middle East, talaga naman nagpapasting ang mga tao. Simula alas 3 o alas 5 ng madaling araw hanggang sa dapit hapon ng alas 6. Doon pa lang sila kakain or magpapas. Tatapusin nila yung fasting nila. So andito tayo, magbabiyahe guys tayo. Samahan niyo ako guys. At ayun nga, nagsisimula na tayong mag-travel. Makikita nyo ang mga kalsada ng Middle East. Ngayon, hindi naman gasyadong mainit. So, tamang-tama pa lang yung klima ngayon dahil papatapos pa lang ang taglamig ngayon. At binabagtas natin yung mga malalawak at malilinis na lugar ng mga kalsada dito sa Saudi Arabia. At ngayon, maraming mga kalye at ang mga kalye dito ay puno-puno ng mga kamera. Sa bawat sulok ay may mga nakalagay na mga kamera at nandito tayo binabagtas natin yung tinatawag na corniche at sa may seafront mayroon ditong dagat at pasyalan sa gawing kaliwa dire-diretso papunta sa ating workplace. Medyo malayo-layo pa ang ating pabiyahihin at dahil nga lumipat tayo ng bahay, nandito tayo sa may cornice. Ang kagandahan ng cornice ay meron dito dagat na pwede kang mamasyal. Makikita nyo guys ang dagat dyan sa cornice na talaga namang napakaganda. Isang park din yan at pasyalan ng mga tao dyan sa gilid. Pwede ka dyan mamingwit kung oras ng pasyal o mamamasyal ka, pwede ka dyan pumunta at maglibang. At isang napakahabang cornice or tinatawag na park. Dire-diretso lang yan papunta sa aking trabaho. Napakahaba pa ng ating babiyahin guys at dyan lang kayo at tingnan nyo ang mga kalsada na binabagtas natin at ang lugar dito sa Saudi Arabia. Ito nga pala ay ang Dammam area. Yan kung makikita nyo isang landmark. Yan ay isang landmark ng Dammam area na makikita nyo pag sinerch nyo ang Dammam. Makikita nyo ang ganyang landmark. Inaayos pa lang siya. Napakalawak, napakalaki. Ayan, umikot kami dyan, papunta kami sa isang establishment dahil nga medyo may kasama ako dahil papasok din kong isa kong kasama siguro. Subali sa isang branch, ida-drop out lang namin siya. Subali isang ship lang ngayon. Dire-diretso pa rin tayo. Ayan guys. Ayan, dito lang inatid na natin yung ating kasama sa isang na malaking branch din ng Krispy Kreme. At bumaba na siya. Bali 6 hours lang ang duty niya. At ako naman ay diretso rin sa aking branch. So, diretso pa rin guys tayo. Huwag kayong mainip dahil medyo mahaba pa ang ating mga tatahakin. So, umigot muli tayo sa runabout ng Dammam. Diretso, kumanan tayo papunta sa ating location. At dahil nga isang branch din ang ating pupuntahan, ito ang aking
establishment, dumire-diretso pa rin tayo hanggang sa papalabas na tayo ng Gamam. So, umikot ulit tayo ng runabout. Nandito tayo. Ito, makikita nyo guys, ay isang malaking mall na tinatawag na Carrefour. Umikot tayo dyan. Lalabas tayo ng isang malaking kalsada at punong-puno ng mga camera. Bawat camera, mga traffic light, ay talaga namang may mga nakakabit na camera. So, wala kang makikita mga traffic enforcer na gumagala-gala or mga tao dahil nga ngayon araw ng Ramadan, walang masyadong lumalabas dahil under fasting lahat ng mga Muslim. So, lahat sila ay nasa bahay. At mangilan-ngilan lang yung makikita sa mga kalsada. Napakalawak ng mga kalsada, napakalinis at masyadong hindi mabulok. So, walang mga masyadong mga passerby, mga tao o mga sasakyan. At nakahinto tayo dito habang inaantay natin mag-go yung traffic light. At sa dulo niyan ay may mga establishment ng KFC at yung makikita yung building niya ay isang Sheraton Hotel. Yan ay malapit din sa aming lambas. Nasa gawing at kanan lang yung aming bar dyan. Umikot lang kami at hinahantay natin ang pag-go ng traffic light. Habang nag-aantay tayo, nagkumuha tayo ng mga clips o mga videos para sa ating vlog for today. So ayan, habang dumidiretso tayo guys, isa na namang mahabang kalsada ang ating babagtasin. Sa mga gilid natin, mga bangko, mga pharmacy at iba pang mga establishment na pag-iitay nyo dito sa Saudi Arabia. Isang maliwalas na tanghali, diretso mainit, papatapos na ngayon ang tag-init. So, ang taglamig. So, papatapos na ngayong buwan, kaya medyo magsisimula na yung tag-init. So, pero, okay naman dito magtrabaho sa Middle East dahil talaga lahat ng mga establishment dito ay fully air condition, so hindi ka maiinitan. Kung yung work area mo ay sa mga establishment o sa loob ng mga buildings, talaga lamang fully air condition lang yan. At habang binabagtas natin, makikita yung napakalawak ng mga kalsada. Dire-diretso lang tayo guys. Huwag kayong mainip dahil medyo malayo-layo pa ang ating babiyahin papunta sa ating establishment. Ang kagandahan ng mga buildings dito, hindi masyadong kataasan ng mga buildings, pero talaga namang kita yung cultural heritage at mga disenyong pang Middle Eastern. Ayan, dire-diretso pa rin tayo sa mga kaling-kalian ay mga pamilihan. Sa mga galing kaliwa naman ay mga pasyalan or mga establishment pa rin, mga building, ayan, hospitals at mga supermarkets. Ayan, ito ay isang malaking, sa gawin kaliwa natin ay ang isang malaking hospital at sa private hospital. At sa galing kanan mga gasoline station at mga private establishment. Dire-diretso pa rin tayo guys. Mahaba-habang biyahe. Araw-araw natin binabagtas ito dahil medyo may kalayuan ng ating around 20 to 30 minutes na biyahe natin papuntang Crispy Chicken Branch. So, dito tayo, malapit na tayo sa ating location. Duman lang tayo sa mga maraming buildings yan. At parting dito guys ay medyo ulit tayo. Kaya papalabas na tayo sa ating lugar doon sa parting Al-Azur or sa Corniche. So ito makikita nyo guys, wala talaga mga gumagala, walang mga traffic enforcers. Kung makikita sa aking kanan ay may nakaposting camera. Isang pagkakamali mo lang dyan, dumiretso ka or mag-beating the red light ka ay pipitikan ka ng camera na itong makikita nyo. Dire-diretso pa rin tayo, pabilis na tayo ng pabilis guys. At huwag kayong mainip guys. At makikita nyo ang sa gawing kanan ay isang mapakalaking stadium ng football stadium. Yan, sa galing kanan ko. Dire-diretso tayo, babagtasin ulit natin ang isang traffic lights. At sa gawing kanan naman, dyan yung tinatawag na Shira Mall, isa rin malaking mall. Dati tayo dyan nakatira. Dito tayo dati, lumipat lang tayo sa bandang medyo may kalayuan na. Kung dito tayo sa dati na yan nakikita yung kalsada yun, ay doon tayo nakatira. Malapit lang yan sa aking katrabuhan. So, bali lang lumipat kami ng bahay, ay talaga namang napalayo tayo. Kaya araw-araw bumibiyahe tayo na medyo kalayuan. Pero okay naman, at hindi naman tayo mamali, meron tayong driver. So, traffic light ulit, dire-diretso tayo at dito na nga malapit na tayo. Napagtas na natin yung ating lugar. Isang malaking establishment din. Maraming McDonald's ka makikita.
mga establishing gate na yan, tulad ng yan, makikita nyo dyan ay underbridge dyan, may malaking bagong kalsadang ginawa dyan, at dire-diretso na tayo, kakanan tayo papuntang Almurakabat District. Ito yung area ng aking work area. Makita ko meron diyang Starbucks, Krispy Kreme, mga KFC, Hardee's, at ang mga bangko, at dito na nga tayo guys sa ating workplace. Bumaba na tayo ng sasakyan. Siyempre, titingnan muna natin ang ating surroundings bago tayo umikot. Tingnan muna natin kung medyo okay ba yung ating area. Safe ba sa nagdaang araw? Safe ba nung nag-closing tayo? Titingnan muna natin yung area. Ikutan muna natin. Titingnan natin yung ating back door. Kung okay pa naman ang ating surroundings, kung malinis. Ayan, tanghaling tapat. At ang duty natin ay 12 to 9. So bali hindi naman tayo Muslim. So bali 9 hours tayo. At dyan papasok na tayo habang wala pang katao-tao ngayon guys. So expected na natin na wala ngayong masyadong transaction or ang business natin medyo matumal ngayon dahil buwan ng Ramadan. So hindi nagkakainan ng mga tao. Ayan, pumasok na tayo habang binubuksan natin ang ating susi. At talaga namang medyo may kainitan na, maliwalas yung panahon. At ayan, bago na, nandyan na yung ating delivery, ready na for opening. Closing pa lang ay talaga namang nire-ready na ng ating mga staff ang tindahan. So bali ako mag-opening ako, ayan, pamasok ako dito sa ating opisina guys. Yan ang aking opisina, yan ang ating office area. Sa back area, prepare na natin muna natin yung ating sarili. Konting ano naman. Ayan, at syempre hugas-hugas muna tayo, of course, standard tayo. Ayan, hand washing muna tayo for the sake of cleanliness. Kailangan natin syempre magugas ng kamay bago tayo mag-start ng ating duty. Ayan, habang naglilinis tayo ng kamay. Of course, napakaganda rin ang ating work area. Yan ang ating back door. Andyan sa may tabi ng napakalaking chiller. So ganito guys lang ang ating daily routine. Yan. Mag-isa lang ako ngayon. Ako ang amo. Ako na rin ang magiging crew. Dahil wala naman tayong expected na maraming customer from 12 to 6. So wala pa masyado bibili niyan. Kaya okay na lang sa akin na mag-isa lang ako. Dahil wala namang tayong gagawin. So, i-open lang na natin ang ating store habang piniprepare natin ang ating sarili. Yan. Dahil wala namang transaction, kaya naman nating i-run ang ating store. So, yan. Habang piniprepare natin. At minsan, pag medyo alanganin, tatawag tayo ng backup kung hindi natin kaya. Pwede naman natin papasukin ang ating staff. So, dahil Friday ngayon, so mamaya expected natin na maraming mga customers sa pagsapit ng dapit hapon. At yan nga, siyempre, of course, bago tayo mag-start, titingnan muna natin ang ating email kung may mga importante tayong gagawin. So, wala naman tayong nakitang bagong email na dapat nating gawin or tasks. So, diretso tayo, tuloy tayo. So, prepare natin ang ating sarili. Yan, ipe-prepare natin, magmamas tayo, of course, syempre, para naman, at gagamit na rin tayo dahil tayo na nga ang amo, tayo pa ang crew, syempre, i-prepare natin yung store. Yan. Set up muna tayo, habang wala pang mga nagsisilbi yan, dahil wala nang customer ngayon, so buwelo-buwelo tayo ngayon magtrabaho, guys. Yan ay alauna na ng hapon na siguro dyan, mag-1 o'clock na nung nakarating ako. Set up muna natin yung ating machine. Bubuksan natin, of course. Tingnan natin yung ating mga equipment at mga tools kung ready na ba sila. Yan ang ating showcase. Titingnan natin sa labas at ipapasok natin yung ating delivery ng donut. So, dahil Ramadan ngayon, advance silang nagdi-deliver dahil nga wala namang masyadong mga trabaho ngayon, advance na silang nag-deliver ng donut. So, bawas ngayon yung mga ship dahil pinagdi-day off lahat ng mga tao dahil nga sa hindi masyadong malakas ang transaction ngayon, binibigyan ng
habang di open. Ayan. Chine-check na natin guys ang ating delivery. Kung kumpleto ba ang ating na-receive na mga donuts. Ayan. Isang rack ang aking in-order ngayon at sana maubos yan mamayang alas 6 hanggang alas 3 ng madaling araw nating ibebenta yung mga donuts na yan. Habang chine-check natin, isa-isa nating binibilang yan guys para siguradong tama yung ating na-receive. And yes, of course guys, after nating ma-check ang ating deliveries, ay set up ulit tayo ng showcase. Of course, kailangan nating ayusin. Re-refill natin yung ating mga donuts na paninda. So, suot mo tayo ng gloves at ating i-display lahat ng mga paninda natin para naman siguradong maubos sa araw na to. Isang damakmak na donuts ang ating in-order dahil today is Friday. So, bali, ang araw na malakas ay Friday. So, kaya isang rack ang atin. So, magre-refill tayo. Refilling tayo ng ating showcase. So, siguro din nating puno yung ating showcase at malinis, maganda. Tingnan muna natin sa labas ang ating mga variety tag kung paano natin i-display according sa ating layout. And habang ina-assemble natin, inaayos natin yung showcase, tayo ay magdi-display na ng ating mga donuts. So dahil nga tayo lang mag-isa, solo basag tayo ngayon, one-man team, dahil nga wala lang masyadong transactions, kaya na natin to. So yan, refilling tayo. And of course, kailangan natin naka-apron, naka-mask at naka-gloves para naman sigurado malinis ang ating mga tinitinda. Ayan, refilling tayo. Isa-isa natin ilalagay ang ating mga donut. So, ngayon wala pa tayong ma-expect na mga customer. So, mamaya pa yan pag takip silim before na tumawag ang tinatawag na dan dahil meron nga silang oras ng pagkain. So, minsan may mga bumibili at may mga online na order tayong natatanggap. So, sinisigurado natin na naka-display na ang ating mga paninda bago pa man sila magsipagkainan at makatanggap tayo ng order via online.